Hindi raw patas ang tao sa isa't isa at lalong hindi raw patas ang mundo sa lahat ng tao. Naniniwala ka ba dito na hindi patas ang tadhana, hindi patas ang mundo? Siguro marami sa atin ay oo, naniniwala dahil makikita mo naman 'di ba? May mga taong parang pinagpala na yata kasi nasa kanila na lahat, yaman, ganda, 'di ba? Magandang relasyon, ganun. At meron namang para yatang paulit-ulit na pinagsasakluban ng langit at lupa. Paano kung ikaw ang nasa kabilang dulo? Paano kung ikaw, sa tingin mo, nasa bingit na ang buhay, ang relasyon, pati na rin ang kasiyahan mo? Ano ang gagawin mo para ipaglaban ito? Atin pong tunghayan ang isang makapagbagbag damdamin, grabe naman sa term, na kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami sa atin ang nagsasabing ang buhay ay napaka-misteryoso. Minsan, napakamasaya mo, sa isang iglap, bigla-bigla ka nalang malulungkot at makakaranas ng mga bagay na sobrang bigat. Dear Mama Mia, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hanggang ngayon, habang nakaupo ako dito sa malamig na bangkong kahoy sa gilid ng ospital, ay hindi pa rin nagsisink in sa akin na nandito ako para magbantay at baka magpaalam na. Nakatingin lang ako sa loob ng kwarto, sa kama kung saan siya nakahiga. Payapa ang kanyang itsura, pero kitang-kita mo namang nahihirapan siya sa kanyang bawat paghinga. May mga tubo, may tunog ng makina na parang nagpapaalala sa akin na limitado na ang oras namin. Pinagmamasdan ko siya at sa bawat minuto bumabalik lahat ng alaala. Parang pelikula na paulit-ulit kong pinapanood sa loob ng aking utak. Yung mga tawa niya, yung mga simpleng tampuhan namin, pati yung mga sandaling hawak ko ang kamay niya at pakiramdam ko buo ako. Ngayon, heto ako. Hawak ko pa rin ang kamay niya. Pero malamig na. Walang higpit, walang pagpisil pabalik. Ang sakit, ang sakit-sakit. Habang nakatitig ako sa kanya, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Paano kami umabot dito? Paano natapos ang lahat sa ganitong paraan? Hindi ito ang kwento ng dalawang taong nagkita at nagkainlaban kaagad. Hindi ganun kasimple ang sa amin, Mama Mia. Kung tutuusin, baka nga sabihin pa ng iba na mali ang pagmamahalan namin. Pero anong magagawa ko kung sa kanya ko lang naramdaman na ako ay buo? At ngayon, habang pinagmamasdan ko siyang nakapikit, gusto kong ikwento ang lahat. Hindi para magpakita ng drama, kundi para mailabas ko lang ang damdamin ko. Para kung sakaling bukas, hindi na siya magising, at least alam kong naikwento ko
kung gaano ko siya kamahal at kung paano siya naging parte ng buhay ko. Hindi ko na matandaan ang lahat sa eksaktong pagkakasunod-sunod. Pero kaya kong balikan ang mga sandali na naging dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Nakaupo, nagbabantay at umaasang magbukas pa ulit ang kanyang mga mata. Kaya eto na, ikukwento ko na ang lahat, Mama Mia. Nasa ospital pa rin naman ako nang bumalik sa akin ang mga alaala. Napatingin ako kay Dea. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Siya ang dahilan kung bakit nanginginig ang dibdib ko sa kaba at takot. Habang mahina ang kaniyang paghinga, ako naman ay bumabalik sa simula ng lahat. Hindi sa una naming pagkikita, kundi doon sa mga sandali na unti-unti kong naramdaman na hindi simpleng tao lang si Dea para sa akin. Noong una, normal lang ang lahat. Kung tutuusin, hindi siya dapat maging parte ng buhay ko eh. Wala akong balak na lumapit. Wala naman akong balak na makipagkilala. Pero may mga bagay talaga siguro sa buhay na hindi mo kayang kontrolin. At siya ang isa sa mga iyon. Naalala ko pa yung unang beses na medyo napalapit kami sa isa't isa. Sa trabaho yun. Nagkaroon ng problema sa isang project at ako ang pinadala para ayusin ito. Nandun din siya, nakabantay at nakikipagtulungan. Dapat professional lang kami. Pero iba siya. Kung paano siya magsalita, hindi siya pasigaw, pero klarong-klaro. Kung paano siya tumingin, diretso at walang halong takot. Kung paano siya ngumiti, Diyos ko, yun ang unang beses na kinailangan kong umiwas ng tingin dahil baka mabasa niya sa mga mata ko ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ako naaapektuhan, Mama Mia. Siguro kasi sanay akong mag-isa. Sanay ako na trabaho lang ang iniintindi ko. Sanay ako na wala namang ibang pumapansin sa akin. Tapos, biglang may taong ganito. Nakakapansin, nakakakita. Isang beses, inabot na kami ng gabi sa opisina. 2 na lang kaming naiwan noon. Tahimik lang hanggang sa bigla siyang nagsalita. Hindi ka pa ba napapagod? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Hawak niya yung mga papel pero yung mga mata niya ay nakatingin ng diretso sa akin. Sanay na, sagot ko. Ganito naman lagi eh. Napangiti siya at sa ngiti niyang iyon ay may kakaibang init akong naramdaman. Alam mo, hindi ka dapat nasasanay na puro trabaho lang. Dapat marunong ka ring magpahinga. Sobrang simple lang nung sinabi niya, pero para bang tinamaan ako. Kasi, totoo. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagpahinga, huling tumawa ng totoo, o huling naramdaman na may pakialam sa akin ang isang tao. Mula noon, nagsimula na akong hanapin yung kaniyang presensya. Hindi man ako umaamin, pero inaabangan ko yung mga pagkakataon na makakausap ko siya. Minsan, sabay kaming bumababa ng building. Simpleng sabay lakad lang. Pero para sa akin,
sobra na yon. May mga pagkakataon pa na nauuna siyang bumati. Kumain ka na ba? At kahit minsan ay hindi pa, ang sagot ko lagi ay, oo, tapos na. Ayoko kasing isipin niya na ako ay pabaya sa aking sarili. Kahit ang totoo, madalas naman akong nalilipasan ng gutom dahil madalas hindi ko nararamdaman na kumakalam na pala ang sikmura ko. Hanggang sa unti-unti, mas madalas na kaming nag-uusap tungkol sa trabaho, tungkol sa traffic, tungkol sa mga simpleng bagay. At sa bawat palitan namin ng kwento, nararamdaman kong mas lumalalim ang koneksyon namin. Pero hindi ganun kasimple ang lahat. Dahil habang palapit ako sa kanya, ay mas lalo kong nakikitang hindi dapat. Magkaiba kasi ang mundo naming dalawa, Mama Mia. May mga taong umaalalay sa kanya. May mga mata na nakabantay lagi. At ako yung tipo ng taong hindi dapat pumasok sa mundong iyon. Pero nakita ko na lang ang sarili kong nandun na ako. Isang gabi, habang sabay kaming naglalakad papunta sa sakayan ng jeep, ay bigla na lang umulan. Wala akong dalang payong. At siya, kahit meron, nag-abot sa akin. Tara, sabay na tayo, sabi niya. At doon, sa ilalim ng maliit na payong, halos magkadikit na ang mga balikat namin. Ramdam ko yung init ng balat niya kahit malamig naman ang hangin at basa ang paligid namin. Ramdam ko at amoy ko yung amoy ng kanyang buhok na naulanan. Ramdam ko na hindi ako mag-iingat. Kung hindi ako mag-iingat, ay baka mahulog talaga ako ng tuluyan. Hindi kami nag-uusap ng mahaba. Tahimik lang. Pero sa katahimikang iyon, para bang ang daming sinasabi ng mga puso namin. Nang gabing yon, hindi ako makatulog, Mama Mia. Paulit-ulit kong iniisip yung simpleng eksena sa ilalim ng payong. Paulit-ulit kong naaalala yung titig niya. Yung paraan ng pagtawa niya habang binibilisan namin ang paglalakad para hindi kami tuluyang mabasa ng ulan. Doon ko unti-unting tinatanggap sa sarili ko. Iba na to. Hindi na ito simpleng pagkakaibigan lang. Hindi na simpleng presensya niya lang. Dahil may iba na akong nararamdaman. At doon nagsimula ang lahat ng gulo sa puso ko. Kasi paano kung hindi ko kaya? Paano kung mali? Paano kung masaktan ko lang siya? Pero mas malakas ang puso kaysa sa isip. At araw-araw ay mas lalo kong hinahanap-hanap si Dea. Pagkatapos ng gabing iyon sa ilalim ng payong, hindi na naging pareho ang lahat para sa akin. Kahit anong pilit kong ituring na simpleng pagkakaibigan lang ang meron sa amin, ay hindi na pwede. Dahil hindi na kayang magkunwari ng puso ko. Minsan habang nasa opisina kami, bigla na lang akong mapapatingin sa kanya. Nakayuko siya. Nagtatype at walang kaalam-alam na may isang tao sa gilid na lihim na humahanga sa kanya. Ang simpleng pagtiklop niya ng buhok sa likod ng tenga niya, ang paraan ng pagtitig niya sa papel, at kahit yung pagkagat niya ng labi kapag nag-iisip, lahat ng yun, para bang may sariling epekto sa akin. At oo, mahirap. Kasi bawat oras na lumilipas, alam kong lumalalim ako. Habang siya, hindi ko sigurado kung pareho rin ang nararamdaman niya sa akin.
Pero isang bagay lang ang sigurado ako, Mama Mia. Nagiging komportable na rin siya sa akin. Napansin ko kasi na unti-unting dumadami ang mga kwento niya. Minsan, ikinukwento niya na yung stress niya sa buhay. Alam mo, nakakainis talaga. Minsan, parang ako na lang lahat ang gumagalaw eh. Tatawa lang ako at sasabihin, kasi ikaw yung matibay, kaya wala ka ng choice. Napapangiti siya at sa bawat ngiti na yun ay lalo akong nahuhulog sa mas malalim na damdamin. May mga pagkakataon ding bigla siyang magte-text sa akin. Minsan simpleng, nasa office ka na? O kaya ay, grabe naman ang traffic ngayon. At sa totoo lang, Mama Mia, kahit ganun lang kasimple yon, malaking bagay na yun para sa akin. Kasi ibig sabihin, ako ang naisip niyang kausap sa mga sandaling iyon. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagpabago ng lahat. Na-assign kami pareho sa isang out-of-town na event ng kumpanya. Hindi naman masyadong malayo pero kailangan naming magstay doon ng isang gabi. Officially, trabaho lang. Pero para sa akin, yun ang unang pagkakataon na mas makikilala ko siya ng mas malalim pa. Pagdating namin sa venue ay abala ang lahat. Pero tuwing nagtatama ang mga mata namin ay parang may sarili kaming mundo. Kinagabihan pagkatapos ng programa ay nagyaya siyang maglakad-lakad ng konti. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag agad. Pero ang alam ko, gusto ko lang din na maramdaman yung presensya niya. Naglakad-lakad kami dahil merong lugar doon na nasa tabing dagat lang. Tahimik, mahangin at madilim. Ang tanging ilaw ay galing sa malalayong poste at sa liwanag ng buwan. Alam mo, sabi niya, minsan naiinggit ako sa mga taong simple lang ang buhay, yung hindi komplikado. Napatingin ako sa kanya, hindi ko alam kung ako ba ang taong simpleng iyon. Kasi sa tingin ko, ako yung tipong simpleng tao lang talaga. Bakit naman? Tanong ko. Kasi ako, parang lagi akong may kailangang patunayan. Parang hindi sapat na ginagawa ko ang lahat. Lagi pa rin may kulang eh. Tahimik akong nakikinig sa kanya. Hindi ako mahusay sa pagbibigay ng advice, Mama Mia, pero gusto kong maramdaman niyang nandito lang ako. Kaya ang nasabi ko lang ay, hindi ka kulang. Baka nga lang, sobra ka o sobra lang na ang inaasahan sa iyo ng ibang tao. Tumingin siya sa akin. Hindi ko makakalimutan yung tingin na yon. Malalim, dire-diretso. Parang may gustong sabihin na hindi mailabas ng mga salita. At sa mga segundo na yon, naramdaman kong iba na. Hindi na ito simpleng tingin ng isang kaibigan lamang. May halong lungkot, may halong pagod, at may halong pananabik. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Pero siya mismo ang unang umiwas sabay buntong hininga ng malalim. Salamat sabi niya. Ang gaan lang ng pakiramdam na makakapaglabas ako ng sama ng loob. Ngumiti ako kahit ang totoo. Gusto kong sabihin na higit pa sa pakikinig ang kaya kong ibigay sa kanya. Gusto kong sabihin na kaya ko rin siyang alagaan, na kaya kong punan ang mga kulang sa buhay niya. Pero natakot ako, Mama Mia. Natakot akong baka kapag sinabi ko ay magbago ang lahat. Kinabukasan, bumalik kami sa opisina na parang walang nangyari pero sa loob ko, alam kong may kakaibang nangyayari na sa akin. Hindi man sa salita, pero pakiramdam ko ay may koneksyon kaming tila lalong tumitibay.
At doon nagsimula ang mga sandaling hindi ko na makakalimutan. Mga linggo ata ang lumipas at mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. May mga pagkakataong tatawag siya sa akin ng gabi. Wala namang dahilan kundi gusto lang niyang may kausap. At ako kahit antok na, hindi ko siya kayang tanggihan. May isang gabing halos 2 oras kaming nag-usap tungkol sa aming mga pangarap. Gusto raw niyang magtayo ng maliit na negosyo balang araw. At ako naman, simple lang ang gusto ko. Magkaroon ng tahimik na buhay, pamilya at bahay na hindi magarbo pero sapat. Alam mo, bagay sa'yo yun, sabi niya. Nakikita ko, magiging mabuting asawa ka. Tumawa ako pero sa loob-loob ko parang tinusok ang puso ko. Kasi habang sinasabi niya iyon, ang iniisip ko lang ay sana siya ang kasama ko sa buhay na iyon. At dun ko napagtanto, Mama Mia, hindi ko na kayang itago. Hindi ko na kayang magkunwari na wala akong nararamdaman. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung kailan pero alam kong darating ang araw na kailangan ko ring sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi madaling dalhin ang bigat ng lihim na damdamin. Araw-araw para akong nasa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang banda, masaya ako dahil malapit na kami sa isa't isa. Pero sa kabila nun, para akong unti-unting kinakain ng katahimikan. Kasi habang tumatagal, lalo akong nahuhulog. At habang nahuhulog ako, mas lalo kong nararamdaman na hindi ito simpleng crush lang o attraction. Isang gabi nasa bahay ako, nakahilata lang sa kama. Hawak ko ang cellphone ko at tinititigan ang chat box namin. Naisip ko, sabihin ko na kaya. Pero lagi akong nauudlot. Takot akong baka kapag inamin ko ay mawala ang lahat. Habang nakatitig ako sa screen ay bigla siyang nag-message sa akin. Uy, gising ka pa? Agad naman akong sumagot ng oo. Bakit? Karugtong kong tanong. Wala lang, hindi lang ako makatulog. Ang dami kong iniisip eh. Gusto mo ba tawagan tayo? Tanong ko. Hindi siya agad nag-reply, pero makalipas ang ilang segundo ay tumawag siya. At doon nagsimula ang isang mahaba na naming usapan. Alam mo ba, sabi niya, minsan naiisip ko kung worth it pa ba lahat ng efforts ko. Yung trabaho, yung lahat ng sakripisyo, parang kahit anong gawin ko kulang pa rin eh. Tahimik lang akong nakikinig, Mama Mia. Ganun naman ako eh. Lagi akong handang makinig. Pero sa loob-loob ko gusto kong sabihin, ako yata yung kulang na hinahanap mo. Ako yung nandito. Hindi ko nga alam kung bakit sinasabi ko sa'yo to, dagdag niya. Siguro kasi ang gaan lang kapag ikaw ang kausap ko. Napangiti ako. Kasi nandito lang ako. Kahit anong sabihin mo, hindi naman kita huhusgahan eh. Tumahimik siya ng sandali. Narinig ko lang ang mahinang buntong hininga sa kabilang linya. Alam mo, sabi niya, swerte ako kasi andyan ka. At doon ko naramdaman na ito na ang pagkakataon. Ayoko nang patagalin pa. Kung mawawala siya, masakit oo. Pero mas masakit siguro kung habang buhay kong itatago ang nararamdaman ko. Dea, pwede ba akong magsabi ng totoo? Tanong ko. Halata akong nagulat siya sa kabilang linya. Ano yon? Saglit akong natigilan. Hinawakan ko ang dibdib ko na parang kayang kontrolin ang tibok ng puso ko. Ramdam ko kasing nanginginig ang boses ko, Mama Mia. Matagal ko na kasing gustong sabihin to. Nahihirapan na akong itago eh. Tahimik siya. Wala akong narinig kundi ang huni ng bentilador sa kwarto ko at ang mahinang ingay sa kabilang linya. Alam mo, sabi ko, hindi na ito simpleng pagkakaibigan lang para sa akin.
Hindi na kita kayang ituring na kaibigan lang. Kasi huminga ako ng malalim bago ako dinugtungan ng sinabi ko. Nahulog na ako sa'yo. Para akong nabunutan ng tinik matapos kong masabi iyon. Pero kasabay noon, para ring may bumigat na bato sa dibdib ko habang hinihintay ko ang sagot niya. Hindi siya agad nagsalita. Ilang segundo ata ang lumipas na parang ilang minuto sa pakiramdam ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Bulong niya sa wakas. Wala ka namang kailangang sabihin ngayon. Mabilis kong sagot. Gusto ko lang talagang maging totoo sa'yo. Kahit ano pang mangyari, hindi ko na kayang itago to. Ikaw ang laman ng isip ko gabi-gabi. Ikaw yung dahilan kung bakit excited akong pumasok sa trabaho araw-araw. Ikaw yung nagpapagaan ng lahat. Tahimik ulit siya, tapos narinig ko ang mahina niyang paghinga. Hindi mo alam kung gaano kabigat yung sinasabi mo, sabi niya. Alam ko, Dea, at alam kong posibleng magbago ang lahat dahil dito. Pero handa akong tanggapin yun, kesa naman araw-araw ako mahihirapan sa pagtatago ng damdamin ko. Nagtagal pa ang katahimikan sa aming dalawa. Pakiramdam ko, ibababa na niya yung linya, pero bigla siyang nagsalita. Hindi ako sigurado, mahinang sabi niya. Pero ang totoo, espesyal ka sa akin. Hindi ko alam kung kaya kong ibigay yung hinahanap mo ngayon. Hindi ko alam, Mama Mia, kung matutuwa ba ako o masasaktan sa sinabi niya. Pero isa lang ang malinaw. May puwang rin ako sa puso niya. At para sa akin, sapat na muna iyon. Hindi kita pipilitin, sagot ko. At mahalaga lang sa akin ay alam mo na. At kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mawala ka sa buhay ko. Natahimik siya, tapos narinig ko siyang huminga ng malalim bago nagsalita. Salamat, kasi naging tapat ka. At doon natapos ang tawag naming dalawa. Pero hindi pa doon natapos ang kwento namin. Kasi simula sa gabing yon, ibang klase na ang naging takbo ng relasyon at koneksyon namin ni Dea. Hindi na kami basta magkaibigan na lamang. Nasa pagitan kami ng dalawang bagay. Pagkakaibigan at pagmamahalan. At sa pagitan na yun, alam kong doon magsisimula ang mga pagsubok na hindi ko pa kayang hulaan kung ano. Simula nung gabi na inamin ko ang nararamdaman ko ay iba na ang pakiramdam ko tuwing kausap ko siya, Mama Mia. Hindi ko alam kung ako lang bang nag-iisip noon, pero parang nagbago na rin ang tono ng lahat. Kung dati normal lang yung mga kumain ka na ba o ingat ka sa biyahe ha, ngayon parang may halong lambing na hindi ko maramdaman noon. Halimbawa, isang araw habang nasa trabaho kami ay tinapik niya ako sa balikat, sabay sabing, Uy, halata bang puyat ka? Lagi ka kasing online kapag madaling araw, ano? Ano bang iniisip mo lagi? Napangiti ako. Ikaw? Sagot ko sabay tawa na parang biro kahit yun naman talaga ang totoo. Napailing siya pero hindi ko napansin na napangiti rin pala siya. At doon ako natigilan. Kasi dati kapag ganun ang banat ko, deadma lang siya. Pero ngayon, may kakaiba na siyang reaksyon. Kinagabihan nag-chat siya bigla. Pwede ba kitang tawagan? Siyempre pumayag ako. At tulad ng dati, mahaba na naman yung usapan namin. Pero iba na ngayon. Alam mo ba, simula nung sinabi mo yung nararamdaman mo, parang ang dami ko nang iniisip. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. Bakit ka naman matatakot? Tanong ko. Kasi baka kapag pinasok ko to, mawala yung pagkakaibigan natin. Hindi mawawala yun, sagot ko agad. Kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin kong may chance tayo kaysa manatili tayo sa safe zone.
Tahimik siya. Tapos bigla niyang sinabi, kung sakali, kung sakali lang, handa ka na ba sa pwedeng maging komplikasyon? Natigilan ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya sa salitang komplikasyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Hindi kasi ganun kadali eh. Hindi ito simpleng kwento ng boy meets girl. May mga bagay na hindi mo alam tungkol sa akin. At kapag nalaman mo, baka magbago ang lahat, pati ang nararamdaman mo. Mama Mia, nakaramdam ako ng kaba pero sabay noon ay lalo akong nangahas. Sige lang, kahit ano pa yun, gusto kong malaman at gusto kong tanggapin. Sagot ko. Hindi ganun kadali, mahina niyang sabi. May mga tao kang masasaktan, may mga bagay kang mabibitawan, at baka pati ikaw masaktan rin ng sobra. Huminga ako ng malalim. Sa loob-loob ko alam kong seryoso siya. Pero imbis na umatras ay tila mas lalo akong tumibay. Alam mo, hindi ako natatakot masaktan. Pag mas kinatatakutan ko, yung hindi ko susubukan. Kasi kung iiwas ako ngayon, paano kung ikaw na pala talaga yung para sa akin? Natahimik siya tapos narinig ko yung paghinga niya na para bang lumuwag ang kanyang dibdib. Ang tapang mo, sabi niya. Ngumiti ako kahit hindi niya makita. Hindi tapang ang tawag doon, pagmamahal. At doon pareho kaming tumalon sa isang bangin na hindi namin alam kung gaano kalalim at kung saan kami babagsak. Sa mga sumunod na linggo, mas naging kakaiba ang lahat. Sa labas, magkaibigan lang kami, pero sa loob ng mga lihim naming usapan, para kaming dalawang taong hindi makawala sa isa't isa. Kapag break sa trabaho, madalas siyang sumusulyap sa akin. Kapag may inuman kasama ang tropa, lagi kaming nauuwi sa tabi ng isa't isa. Nagbubulungan ng kung ano-ano habang lahat ay abala sa tawanan at kwentuhan. Isang beses habang pauwi kami galing overtime, sabay kaming naglakad hanggang kanto. Malamig ang hangin at madilim ang paligid. Bigla siyang nagsabi, kung pwede lang, sana mas madali ang lahat. Sana walang iniisip na ibang tao. Napatingin ako sa kanya. Hindi natin hawak yung mundo, pero hawak natin yung nararamdaman natin. At yun ang mahalaga, sabi ko. Saglit kaming tumigil sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang anino namin magkadikit sa semento. At doon ko naramdaman na kahit wala pang halikan, wala pang yakapan, ay kakaiba na talaga ang koneksyon naming dalawa. Hindi kagaya ng mga nakakarelasyon ko dati, Mama Mia. Habang tumatagal, nararamdaman ko na may tinatago pa rin siya sa akin. Oo, naging mas sweet siya. Oo, naging mas malapit siya sa akin. Pero may mga sandali na bigla siyang lumalayo. Bigla siyang nagiging tahimik. Isang gabi, hindi ko na napigilang magtanong. May tanong ako, sabi ko sa kanya sa chat. Ano yun? May iba ba? Matagal bago siya nag-reply at nung bumalik ang chat niya ay iisa lang ang sagot niya. Oo, at yun ang kinatatakot ko. Mama Mia, doon ay parang gumuho ang lahat ng inaasahan ko. Hindi ako agad nakasagot sa sinabi niyang oo at yun ang kinatatakot ko. Parang may sumampal sa akin. Parang lahat ng kinapitan kong pag-asa ay biglang nadurog sa harap ko. Huminga ako ng malalim. Tinype ko agad. Pwede bang malaman? Nag-online siya at nakita ko yung 3 tuldok na kumikilos na parang nag-iisip siya kung sasagot ba o hindi. Maya-maya ay nag-reply siya. Ayoko dito. Pwede ba tayong mag-usap bukas? May kailangan lang akong sabihin. Pero hindi to pwedeng sabihin ng sa chat lang. Hindi na ako nakatulog nung gabing yon. Iniisip ko kung ano kaya ang ibig niyang sabihin sa iba.
Sino? May boyfriend ba siya? Fiancé ba? O baka may asawa na? Parang lahat ng posibilidad ay pumasok sa utak ko. Kinabukasan, nagharap kami sa isang maliit na karinderya na malapit lang sa opisina. Hindi ganun karami ang tao dahil hindi pa naman break time yon kaya tahimik pa. Umorder kami ng kape at pansit. Pero halos hindi ko man lang nalasahan iyon dahil sa sobrang kaba. Tahimik lang siya nung una, Mama Mia. Nakayuko, hawak ang kutsara pero hindi gumagalaw. Tinitigan ko siya. Sige na, kahit ano pa yan, kaya kong tanggapin, sabi ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Kita ko yung bigat sa mga mata niya. Parang may mga taon ng sikreto na gusto na niyang pakawalan sa wakas. May boyfriend ako, bulong niya. Parang huminto yung paligid. Lahat ng ingay ng karinderya, yung kutsarang tumatama sa pinggan, yung boses ng tendera, yung radyo sa gilid ay nawala. Ang naririnig ko lang ay yung tibok ng puso ko na sobrang lakas. Nagpigil ako ng emosyon. Huminga ako ng malalim. Ganon na kayo katagal? Tanong ko. 3 taon na. At mabait siya. Wala akong masabi sa kanya pero tumigil siya sa pagsasalita at napatingin sa mesa. Pero simula nung makilala kita, parang nabago lahat. Lalo na nung sinabi mo sa akin yung nararamdaman mo. Ayoko sanang pansinin pero hindi ko na maitago. Mahal kita. Doon ako tuluyang natulala. Alam mo yung pakiramdam na sobrang saya at sobrang sakit ng sabay? Yun. Masarap marinig na mahal ka rin niya, pero kasabay noon ay may malaking pader na nakaharang. May iba na pala siyang pinanghahawakan. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Tanong ko na halos pabulong na. Natakot ako, sagot niya. Natakot ako na baka mawala ka. Parang hinihila ako ng 2 mundo eh. Pinikit ko ang mga mata ko saglit, tapos huminga ako ng malalim. Ano bang gusto mong mangyari? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya at dun ko nakitang nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Ang alam ko lang, hindi ko kayang mawala ka. Pero hindi ko rin kaya na basta iwan lang siya. Kasi siya ang kasama ko nung panahong wala ka pa. Siya yung nag-alaga, umalalay. Pero ngayon, aaminin kong ikaw naman ang bumubuo ng mundo ko at ng araw ko. Tumahimik kaming pareho. Sa isip ko ang dami kong gustong sabihin. Gusto kong isigaw na piliin niya ako. Gusto kong ipaglaban niya yung nararamdaman namin pero may bahagi rin sa akin na natatakot. Kasi paano kung totoo yung sinabi niya na mabait yung lalaki? Walang kasalanan at ako yung magiging dahilan kung bakit masaktan siya. Hindi madali, bulong ko. Pero ang sigurado ako, totoo yung nararamdaman ko sa'yo, Dea. Kung ano man ang piliin mo, tatanggapin ko. Pero sana wag mong gawing laro to kasi seryoso ako. Napayuko siya at humawak sa tasa ng kape na parang doon niya binuhos ang lahat ng bigat ng nararamdaman niya. Pagkatapos ng ilang segundo ay dahan-dahan siyang nagsalita. Kung sakali lang piliin kita, handa ka bang dalhin lahat ng bigat na kasama nun? Yung galit, yung pagdududa, yung sakit na pwedeng dumating sa ating dalawa. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Kung ikaw ang kapalit nun, oo. Kahit anong sakit pa yan, kaya ko. At doon siya tuluyang napaiyak, Mama Mia. Umuwi ako nung gabing yon na parang binagsakan ng mundo. Hindi ako makapaniwala sa dami ng emosyon na sumalubong sa akin sa isang araw. Saya, sakit, kaba, takot, pero higit sa lahat, totoong pag-ibig.
At alam kong mula sa araw na yon, hindi na magiging simple ang kwento naming dalawa. Kasi nagsimula na ang tunay na laban, Mama Mia. Alam ko, alam ko na kahit anong gawin ko, mali talaga ang relasyon namin kahit na hindi pa naman sila kasal kasi nga meron siyang ibang karelasyon. Sabi niya sa akin, hindi niya raw kayang basta-basta na lang bitawan yung lalaki kasi minahal siya ng totoo. Kung kailangan mo ng oras, bibigyan kita. Pero wag kang magpapadala sa takot ha. Kung totoo yung nararamdaman mo para sa akin, lalabanan natin to. Narinig ko ang paghikbi niya sa kabilang linya nung tumawag siya sa akin kinagabihan. Nataranta ako. Ayoko siyang saktan. Pero ayoko ring mawala ka. Sagot niya. Hindi mo naman kailangang mamili ngayon eh. Pero isang araw, kailangan mo talagang gawin yon. At kahit anong piliin mo, tatanggapin ko. Ang mahalaga, maging totoo ka. Kahit anong piliin mo, nandito lang ako. Pagkababa ko ng tawag ay nanatili lang akong nakatunganga na nakahiga sa kama ko. Nakatitig sa malayo habang iniisip ko kung anong klaseng laban ba tong pinasok ko. Alam kong mali sa mata ng iba pero sa puso ko wala nang mas totoo pa sa nararamdaman ko para sa kanya. At mula noon lalong naging matindi ang sa pagitan namin. Pagitan ng tama at mali, pagitan ng saya at konsensya, pagitan ng pag-ibig at kasalanan. Simula nung gabing umamin siya sa akin. Umamin siya sa akin ng tungkol sa pagkakaroon niya ng boyfriend, Mama Mia. Ay hindi ko na rin talaga maiwasan na damhin sa puso ko na totoo tong nararamdaman ko. May pagdududa sa utak ko, Mama Mia. Nagsasabi na baka hindi naman totoo ang nararamdaman niya sa akin. Baka ako lang ang totoong nagmamahal sa kanya. Baka siya naman ay na-excite lang. Baka siya naman ay hindi totoo ang nararamdaman sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng yun ay patuloy pa rin kaming nagkikita ng palihim. Sa kabila ng lahat ng yun ay patuloy pa rin ang buhay namin. Isang gabi, Mama Mia, tumawag siya sa akin. Sabi niya, gusto niya raw makipagkita. Sabi niya, gusto niya raw akong makita at mayakap. Kahit na may pagdududa sa sarili ko ay pumunta pa rin ako. Niyakap niya ako. Hinalikan. Punong-puno ng pagmamahal. Anong problema? Tanong ko. Nagdududa na siya. Nagdududa na siya sa akin. Na ang ibig niyang sabihin ay nagdududa na raw ang boyfriend niya. So, anong mangyayari sa atin? Titigilan ba natin to? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung titigilan natin to kasi mahal kita eh. E di hiwalayan mo na siya. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung kaya kong hiwalayan siya. Bakit naman hindi? Bakit hindi mo siya kayang iwan? Kasi siya yung nandun nung mga panahon na halos bumitaw na ako sa buhay. Kasi napakabait niya. Hindi ko siya kayang saktan. Pero sa ginagawa natin, nasasaktan siya. Kapag nalaman niya ito, sigurado akong mas masasaktan siya. Pwede bang kahit ngayon lang? Pwede bang kahit ngayon lang? Hindi natin siya pag-uusapan? Tanong ni Dea sa akin. Pwede bang kahit ngayon lang,
maramdaman ko ang pagmamahal mo. Dahil doon, Mama Mia, ay niyakap ko siya. Matapos ko siyang yakapin ay hinalikan niya ako sa labi. Tapos hinila niya ako. Naglakad-lakad kami at hindi ko alam kung saan ang punta namin. Nung makakita siya ng taxi ay pinaran niya ito. Sumakay kami ng taxi. Siya ang nagbigay ng instruction kung saan kami pupunta. Mama Mia, pinaliko niya ang taxi sa isang inn, sa isang motel. Gulat na gulat ako pero hindi rin naman ako nagreklamo. Sino ba namang lalaki ang magrereklamo sa ganon, hindi ba, Mama Mia? Lahat naman siguro ng lalaki ay inaasam-asam na ibigay ng babaeng mahal niya ang kanyang sarili sa kanya. Nung pumasok na kami sa motel room ay agad siyang naghubad. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Hindi ko akalain, Mama Mia, na gagawin niya yon at sa harap ko pa talaga. Pagkatapos noon ay lumapit siya at yumakap sa akin at hinalikan ako. Kasabay ng paghahalikan namin ay ang unti-unti niyang pagtanggal ng suot kong t-shirt pati na rin ang pantalon ko. Hanggang sa pareho na kaming hubot-hubad. Sa bawat halikan namin, sa bawat haplos naming ibinibigay sa isa't isa, ay lagi niyang sinasabing mahal niya ako. Mama Mia, hindi naman po iyon ang unang pagkakataon na may nakaniig akong babae. Maraming beses na. Pero yun ang unang pagkakataon, Mama Mia, na naramdaman kong hindi lang basta-basta pagniniig ang ginawa naming dalawa. Hindi lang basta-basta init ng katawan ang pinalabas namin nung gabing yun. Kundi pagmamahalan, kundi labis na damdamin sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan na kaming maging isa-dalawa. Nagulat ako, Mama Mia. Nagulat ako dahil buo pa siya. Ibig sabihin, ako ang unang lalaking pinagbigyan at pinag-alayan niya ng kanyang pagkababae. Gulat na gulat ako. Hindi ko akalain na buo pa siya kahit na may 3 taon na siyang boyfriend. Nung naging isa kaming dalawa ay napaluha pa siya. Hindi ko alam kung sa sobrang sakit ba ng kaniyang nararamdaman sa pagkabasag ng pagkababae niya. O dahil ba sa labis-labis na damdamin na bumabalot sa puso niya habang magkaniig kaming dalawa. Nung natapos kami ay tinanong ko siya, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang alin? Na una mo palang karanasan ito. Bakit? Kailangan ko pa ba talagang sabihin yon? Hindi naman sa ganon. Ang akala ko kasi, akala, huwag mo nang isipin yon. Hindi ko pinagsisisihan to. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako. Pagkatapos noon ay hindi na ako mapakali, Mama Mia. Naulit pa ng 2 beses ang nangyari sa amin bago kami tuluyang umuwi. Kinabukasan ay hindi siya pumasok sa trabaho. Hindi ko alam kung anong nangyari. Tinext ko siya. Kumusta ka? Anong nangyari? Sorry, may emergency lang. Babalik din ako sa susunod na araw. Family emergency, sabi niya. Tinawagan ko siya para sana tanungin kung kailangan niya ng tulong dahil handa naman akong damayan siya. Handa naman akong mag-leave din sa trabaho ko para damayan siya, Mama Mia. Pero hindi. Hindi niya sinagot ang tawag ko na yon. Ilang beses kong pinaparing yon pero walang sagot. Inisip ko na lang na baka busy talaga siya kaya hinayaan ko na. Lumipas ang 1 araw. Wala pa rin siyang chat.
Hanggang sa naging 2 araw. Hanggang sa naging 3 araw, Mama Mia. Hindi pa rin siya pumapasok sa trabaho. Dumating ang Sabado at Linggo, walang pasok. Hindi pa rin siya nagparamdam. Hanggang sa Lunes na, Mama Mia. Wala pa rin. Hindi ko na alam kung saan siya hahagilapin dahil sa tuwing tinatawagan ko ang number niya ay out of coverage area na. Hindi na rin online ang cellphone niya, Mama Mia. Pati messenger niya, wala na. Hindi na online. Tinawagan ko siya ng paulit-ulit, tinext ng paulit-ulit, chinat, pero walang ni isa sa mga mensahe ko ang nireplyan niya. Hanggang sa hindi na ako mapakali nung mahigit 1 linggo na siyang absent. Pumunta na ako sa HR para tanungin kung anong nangyari sa kanya. Hindi rin namin alam eh. Hindi naman kasi ganun si Dea. Nagpapaalam at nagsasabi naman yun. Noong unang araw na umabsent siya, nag-text lang siya sa akin. Sabi niya may emergency daw. Pwede po bang makuha ko yung address niya? Kasi gusto ko lang malaman kung anong nangyayari eh. I'm sorry, pero labag yan sa company policy. Bawal yan. Hindi ko pwedeng ibigay sa'yo ang numero niya o ang address niya. Hindi yung numero. May number naman ako sa kanya. Tawagan mo na lang. Hindi nga sumasagot eh. Wala akong nakuhang matinong sagot sa HR namin, Mama Mia. Wala rin akong nakuhang impormasyon tungkol kay Dea. Hanggang sa lumipas pa nga ang 1 linggo at 2 linggo na siyang absent. Isang gabi, pauwi na sana ako noon, ay biglang lumapit sa akin ang isa naming katrabahong si Aiza. Hinahanap mo rin siya, no? Ano? Si Dea? Oo eh. Eto, nakuha ko kanina sa file sa HR. Kasi tinulungan ko yung HR sa gawain niya. Nakita ko yung profile ni Dea. Eto, pinicturan ko. Isisend ko sa'yo. Diyan yung address. Mama Mia, tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa ako dahil naibigay na sa akin sa wakas ang address ni Dea. Nung makauwi ako ng bahay ay nagdadalawang isip pa ako kung pupuntahan ko ang address na yon. Paano kung iniwanan na niya ako? Paano kung hindi talaga ako ang pinipili niya at yung boyfriend niya ang pinipili niyang makasama? Yun ang mga agam-agam na pumapasok sa utak ko, Mama Mia. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang gagawin ko. Hanggang sa natulog na lang ako. Kinabukasan, umabsent ako sa trabaho. Pinuntahan ko yung address. Pagpunta ko doon ay wala namang tao. Tawag ako ng tawag mula sa labas pero wala namang sumasagot. Kaya umalis na lang ako. Sa susunod na bukas ay pumunta ulit ako. Wala pa ring tao pero may kapitbahay na nilang nakapagsabi sa akin na matagal na raw walang tao doon. Ang umuwi na lang daw doon ay ang kapatid ni Dea. Pero minsan daw gabi o madaling araw na itong umuuwi. Mama Mia, hindi ko na alam kung saan ko hahagilapin ang babaeng mahal ko. Hanggang sa isang araw. Isang araw may pumunta sa opisina. Isang babaeng parang kamukha ni Dea. Nandito ba si Oscar? Tanong niya dun sa guard na sakto naman, Mama Mia, na napadaan ako. O ayan, si Oscar. Sabi naman nung guard namin. Ano yon? Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ako si Elise, kapatid ni Dea. Mama Mia, halos lumundag noon ang puso ko nung marinig ko na kapatid siya ni Dea.
Ibig sabihin makakabalita na ako tungkol sa babaeng mahal ko. Kumusta si Dea? Nasaan siya? Ano nangyari sa kanya? Sumama ka na lang sa akin at ipapakita ako sa'yo. Mama Mia, nag-undertime ako noon sa trabaho. Kahit ayaw pa akong payagan ng boss ko ay wala siyang nagawa dahil gusto ko na talagang makita si Dea. Nagulat ako nung daan papuntang ospital ang tinatahak namin. At nung makapasok na nga kami sa ospital, ay pinasuot pa niya ako ng PPE pati na face mask. Tapos pumasok kami, Mama Mia, sa ICU. Doon ko nakita ang babaeng mahal ko. Ang babaeng hinahanap-hanap ko. Nakaratay, nakatubo. Tinanong ko ang kapatid niya at ang mga magulang niya kung anong nangyari. Sabi nila, matagal na raw na may malubhang sakit si Dea. Ayaw na nga raw ng mga magulang niya noon na pagtrabahuin pa siya dahil baka mapagod siya, pero sabi ni Dea ay susulitin niya ang buhay niya. I-experience niya ang mga bagay na nararanasan ng mga normal na tao. Kaya siya nag-apply dun sa pinapasukan naming trabaho. Ikaw si Oscar? Ikaw pala ang lalaking mahal ng anak ko. Nagulat ako sa sinabi niya, Mama Mia. Akala ko may ibang boyfriend po si Dea. Boyfriend? Ikaw ang una niyang minahal. Ikaw ang una niyang ikwento sa amin. Walang boyfriend si Dea. Pero sabi niya po sa akin kasi may boyfriend siya, 3 taon na sila. Hindi yun totoo. Sinabi lang yun ni ate para tigilan mo siya kasi ayaw kanyang madamay dito sa sakit niya. Napaluha ako, Mama Mia. Umiyak ako ng umiyak. Hindi ko aakalain na pinoprotektahan lang pala ng babaeng mahal ko ang damdamin ko. Simula noon, kahit galing ako sa trabaho, araw-araw dumediretso ako doon sa ospital. At sa bawat oras na kasama ko siya, ramdam ko ang pagmamahal niya kahit hindi siya nagsasalita. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, isang araw pag uwi ko dun sa ospital ay nagulat ako dahil wala nang mga tubong nakakabit kay Dea. Nakatingin siya sa akin nung dumating ako at nakangiti siya sa akin. Mahinang-mahina ang katawan niya, pero pinipilit niyang ngumiti. Oscar, nandito ka? Lagi ang nandito, ate, simula nung sabihin ko sa kanya ang totoo. Oscar, sorry ah. Sorry kung hindi ko inamin sa'yo ang totoo. Kasi ayokong masaktan ka eh. Alam ko kasi, Oscar, hindi na ako magtatagal. Shh, wag mong sabihin yan. Tingnan mo, hinihingal ka na. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Sabi ko sa kanya. Nung gabing yun, Mama Mia, ay ako ang nagbantay sa kanya. Nakaupo ako sa tabi niya, hawak-hawak ang kamay niyang malamig. Pilit pa rin siyang ngumingiti sa akin. Salamat, bulong niya. Para saan? Salamat kasi sinamahan mo ko. Salamat kasi kahit ganito ako, pinaramdam mo sa akin kung paano ako mahalin. Naiyak ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to, pero ayokong isipin na tapos na. Kasi para sa akin, hindi matatapos ang pagmamahal ko. Sabi ko sa kanya. Pinisil niya ang palad ko. Mahinang-mahina na ang pagpisil niya. Kung may susunod na habang buhay, Oscar, hahanapin kita. Niyakap ko siya ng mahigpit at sa unang pagkakataon, wala na akong pakialam, Mama Mia, kung makita man niya akong mahina. Umiyak ako sa balikat niya habang ramdam ko ang dahan-dahang paglayo niya.
Kinabukasan, wala na si Dea. Tahimik siyang umalis habang natutulog sa gilid ng kama. Hindi man lang ako nagising para pigilan ang paglisan niya sa mundong ito. Mahirap bumalik sa normal, Mama Mia. Mahirap gumising sa umaga na alam mong wala na yung taong dati mong hinahanap-hanap agad sa bawat araw. Pero tuwing naiisip ko siya, bumabalik sa isip ko yung mga ngiti niya, yung halakhak niya, yung paraan ng pagtitig niya sa akin na parang ako lang ang mundo niya. At dun ko na-realize, hindi pala siya tuluyang nawala. Nandito pa rin siya. Sa alaala, sa puso, sa bawat tibok na nagpapaalala kung gaano ako minahal at kung gaano ko rin siya minahal. Hindi na ako natakot sa lungkot kasi pinili kong tandaan yung mga masasayang alaala namin kaysa sa yung pagkawala niya. Mama Mia, 5 taon na po ang nakakalipas pero dala-dala ko pa rin ang sakit. Minsan kapag may dumadaan na kantang paborito namin ay napapahinto ako. Minsan kapag naaamoy ko yung nilulutong paborito niyang adobo, napapangiti ako kahit may halong sakit at kirot yun. At tuwing gabi, bago ako matulog, lagi kong binubulong sa hangin. Kung nasaan ka man, sana naririnig mo. Mahal na mahal kita, Dea. Hanggang ngayon ay nanatili pa rin akong mag-isa. Hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng isang pagmamahal gaya ng pagmamahalan naming dalawa. Maraming salamat po, Mama Mia, at naway may na-inspire akong tao dito sa kwento naming dalawa. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagmamahal. Oscar. Ang sakit sa bangs. Charot, kahit wala akong bangs. Ang sakit sa heart ng mga nangyari sa inyong dalawa, Oscar at Dea. Pero dakila ang pagmamahala ninyo. Akala ko nga nung una kong nabasa, eto na naman tayo sa third party, pero hindi pala. Masakit na maganda pala ang kwento natin sa araw na to. Maraming salamat, Oscar, sa pagbabahagi mo ng napakagandang kwento ng iyong buhay pag-ibig. Sa mga nakikinig ngayon, alam ko pong na-inspire kayo pero nasaktan din at the same time at kinilig din naman ng konti siguro Sa kwentong ito ni na Oscar at Dea, please like and share this video at huwag na rin kayong mag-atubiling mag-subscribe dito sa atin kung hindi pa po kayo subscriber para naman matulungan nating unti-unting abutin ang pangarap nating 100,000 subscribers. Di ko na nilagyan ng apelyido. Di ko na nilagyan ng by the end of this year. Kasi mukhang malabo eh. Pero anyways, ganun talaga ang buhay. Paki-subscribe na lang at paki-share na rin para naman marami ang mag-subscribe dito sa atin at unti-unti tayong dadami dito, 'di ba? At isa pa po sa akin pong hinihiling sa inyo ay suportahan nyo rin po ang bago nating channel. Ayan, may bago tayong channel. Encounters with Mama Mia. That's ENCOUNTERS space with space Mama Mia or Mama space Mia. Hanapin nyo yan. Sa ngayon ay meron na po siyang, ilan ba? As of recording this video, may 54 subscribers na siya. So sana magawa nyo ring pakinggan ang mga uploads natin doon dahil kakaiba po yun. Pure narration yun. Wala kayong makikitang mukha ko dahil hindi naman nakakatakot ang aking mukha siguro. Charot lang. Joke. So puntahan nyo yon at sana pakisubscribe na rin. Hello nga pala ako sa ating mga members. Nasabi ko naman sa inyo kapag members ay priority natin po sa ating mga pa-shoutout. Hi, ako kay Colleen Bueno, Janice Linya, Nits Pabualan, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban, and Freaky. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta
sumuporta ng channel natin. I love you all so much. And hello ako kay Honey Bunch. Maraming salamat sa pakikinig, Honey Bunch. Hi din ako kay Abigail Tenorio, Romel Tabangin, Jennifer Lingaza, Mario Marbella, maraming salamat. Hi din ako kay Ara Torrejos, maraming thank you sa inyo. Eric Gomez, maraming thank you. Korea Aspirant, Korea Aspirant siguro ito, no? Hi din ako kay Rashudi, maraming salamat. Hi din kay Sheila Marie Morga. Hi Sheila Marie Morga. Sir Reynaldo de Vera, maraming salamat din. Lenji Hamito, thank you very much sa pakikinig. Negrita Colaija, Naldo Pranciliso, maraming salamat. Michelle Talidong, hello po sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong pagbisita at sa inyong pakikinig at pagmamahal nitong ating channel. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na humihikayat sa inyo na sana po ay inyong puntahan ang channel na yon at kung meron kayong sarili ring kwento ng inyong buhay, sana rin mag-share kayo dito. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na nagsasabing I love you all so much. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye and mwah!